may isang balita tayong nakita, mga bossing. Dito sa isang balita, mga kababayan, nadamay ang pangalan ni Atty. Vic Rodriguez, mga bossing. Mr. Mark, good morning to all your viewers watching here from Singapore. Simply shows that she is ignorant. Sabi ni Alicia Sobrebega. Madam, miss ko po dyan yung Milo Dinosaur. Miss ko dyan yung chicken rice. Nako. Tapos sa umaga, yung kaya toast. With egg na medyo hilaw. Diba? Sabay magkakape ka. Yan ang mga namimiss ko na kainin sa Singapore. Eto nga po, mga kababayan. Pakinggan nyo. Eto, di ko alam kung totoo tong balita na ito, pero naugnay yung pangalan ni Vic Rodriguez dito eh. No? Ako, hindi na ako halos magkukomento dito dahil sila na yung magkukwento dito. T. Maslog. Ano dyan? Anong balita to? Kahapon, inaresto ng NBI si Marian T. Maslog alias... Ayan, Marian T. Maslog daw po. Ano yung nakasulat sa ilalim, mga bossing? Ayan. Ano yan? Hindi ko mabasa dahil nga may nakasulat dito. Jessica Cese Francisco. Dahil ito sa falsification of public document at anti-alias law. Noong nakaraang taon, lumapit si Maslog na nagpapakilala bilang si Francisco sa NBI para imbestigahan ang umano'y fraudulent executive appointment for sale na ginagawa umano ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Oops! Naaalala niyo po yon, mga kababayan? No? Naaalala niyo po yon, mga kababayan? Diba merong umalingasaw, meron tayong narinig. May ugong-ugong na, magkano? Bago daw po maupuan yung isang gabinete, ibinebenta daw po ni Atty. Vic Rodriguez. Mga bossing, ha? Magkano daw po? Gayunman, hindi na-verify ng NBI ang mga impormasyong sinasabi ni Maslog. Nagsuspetsa ang NBI at nang mag-imbestiga, nadiskubre nila ang totoong identity nito. Isang kamag-anak din ni Maslog, ang tumestigong si Francisco at si Maslog ay isang tao lang. Noong okay. So nag-iba lang ng pangalan. 1999, nakasuhan si Maslog dahil sa panunuhol sa Department of Budget and Management para masungkit ang 200 million contract. Pero bago pa naibaba ang sentensya, ano po ang ginawa bago maibaba ang sentensya? Sumibat siya ng Pilipinas at nagtago sa Amerika at nag-asawa at naging Marian Smith. Naging partner din nagtago sa ibang pangalan. Umano niya ang asawa sa ilang mga financial crimes sa US. Na-convict ng Sandigan Bayan ang dalawa niyang kasabwat, pero si Maslog hindi na sentensyahan dahil sinabi ng kanyang abogado sa korte na patay na ito. Double jeopardy yata yun Kung di ako mali, correct nyo na lang ako. Sa pagkakahuli sa kanya ng NBI, napag-alaman ngayon na hindi pa siya patay. At posible may kinalaman din sa illegal pogo operations. Ayon sa isang source ng BNC, personal na kilala ni Maslog si Alice Goa at ang mayor ng Sual na si Dong. Yung magjowa daw. Talagang pinipilit ni Jinggoy Estrada, magjowa kayo. Bakit meron kayong couple shirt pa? Nagkataon lang yung couple shirt nyo. Si mayor parang Sabi ko, iniisip ko mga kababayan, habang pinapanood ko yung hearing po, mga bossing, about sa Pogo, tapos tinatanong si Mayor, minsan mabubwisit ka Ito si Mayor, nanalo ng tatanga-tanga. Kasi parang aanga-anga, si Mayor, mga bossing, kung sumagot, parang lahat hindi alam, lahat nakalimutan ko na po. Lahat nagkataon lang, alam naman po natin. Nagsisinungaling, mga kababayan. Kalugay. Nakipag-meeting niya si Maslog kina Guo at Kalugay tungkol sa mga infrastructure projects para sa Sual, Pangasinan. Sa pagkakaalam din ng source, ang ilang negosyo at mga sasakyan ni Maslog ay pag-aari ni Guo. At meron akong nakita doon, parang Land Cruiser, mga kababayan. Alam niyo, pangarap ko yun. Kung sa Pilipinas lang ako nakatira, mga bossing, siguro wala tayong pambiling Land Cruiser.
Dagdag pa ng source, tumulong si Maslog sa pagtakas ni Guo sa Pilipinas. Si Maslog umano ang tulay ni Guo para makontak ang mga kailangang kausaping tao. Para sa agenda, Nancy Carvajal, BNC. Agenda pala. Para sa agenda, Nancy Carvajal, BNC. Mga kababayan. Ano kaya? Totoo kaya itong mga ito? Mga bossing? Ay, Diyos ko. Kailangan talagang matalino ka sa mga ganito no? Sabi ni Simeon, Colorado, Boss Mark, nandiyan si Rocky, nanonood sa'yo. Huwag mo daw isali sa Pogo. Asan ba si Atty. Harry Roque? Huwag nyo akong isama sa Pogo. Sa Pogi na lang po, Atty. Ano? Nako, hawak na naman pala ni Atty. Harry Roque. Sangkatutak na video daw po. Yan. Nako, ikaw na naman ba maglalabas niyan, Atty. Harry Roque? Tapos sasabihin mo, kaya ka na naman ipinapatawag doon sa Kongreso dahil ikaw yung pinag-iinitan ni Martin Romualdez na dahil ikaw yung naglabas. Anyway, mga boss, chief, sir, anong oras na ba? 11:11 na po dito sa aming lugar, mga kababayan. Totoo ba? May skandal si Mayor at Ong? Aba? Sinong Ong yan? Cassie Ong? Aba? Pakipasa, ha? Anyway, mga boss, chief, sir, 9:00 na po ng gabi dito sa aming lugar. At 12:00 ng tanghali, kayo po ay mananghalian na dyan. At kami naman po ay matutulog na dito, mga bossing. Ma'am Cheryl Santa Maria, shoutout po sa iyo. Doon sa mga late po na pumasok, mga kababayan, panoorin nyo na lang po ng live. Ng replay itong live stream natin. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Guo para makontak ang mga kailangang kausaping tao. Para sa agenda, Nancy Carvajal, BNC. Agenda pala. Para sa agenda, Nancy Carvajal, BNC. Mga kababayan. Ano kaya? Totoo kaya itong mga ito? Mga bossing? Ay, Diyos ko. Kailangan talagang matalino ka sa mga ganito no? Sabi ni Simeon, Colorado, Boss Mark, nandiyan si Rocky, nanonood sa'yo. Huwag mo daw isali sa Pogo. Asan ba si Atty. Harry Roque? Huwag nyo akong isama sa Pogo. Sa Pogi na lang po, Atty. Ano? Nako, hawak na naman pala ni Atty. Harry Roque. Sangkatutak na video daw po. Yan. Nako, ikaw na naman ba maglalabas niyan, Atty. Harry Roque? Tapos sasabihin mo, kaya ka na naman ipinapatawag doon sa Kongreso dahil ikaw yung pinag-iinitan ni Martin Romualdez na dahil ikaw yung naglabas. Anyway, mga boss, chief, sir, anong oras na ba? 11:11 na po dito sa aming lugar, mga kababayan.